Panibagong araw na naman mga katito-katita dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ng mga oras na ito nandito tayo sa ating trabaho, lumabas tayo para bumili ng ating makakain. Actually, mga bandang tanghali o mag-aalaw-alauna natin siya ng tanghali. Medyo sobrang init at least yung init dito sa Saudi Arabia hindi na siya ganun katarik o katingkad. Medyo bumababa na rin naman siya. Siguro mga ilang linggo na lang daw bababa naman talaga ang init dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Baga papasok naman ng matawag nila na minsan umuulan-ulan o hindi naman talaga umuulan kasi bihira naman ang ulan dito kasi pag umuulan dito yun ang kaligayahan din ng mga Arabo eh. Kaya yun na lang hinihintay natin at saka papasok ang taglamig. Masaya lang dito pag taglamig pero pag sobrang lamig hindi natin kaya dahil talagang nakabalot ka at yung mga pasyente talagang iwas sila sa lamig dahil masama nga siya sa katawan. Nanggaling na tayo sa Bacala dahil bibili tayo ng ating makakain, ating pang-almusal, wala tayong almusal at yun ang kailangan natin bilhin. Kaya ingat-ingat lang tayo at konting tiis at tiyaga na lang at malapit nang bumaba at kung mapapansin nyo hindi na siya ganong katingkad ang sikat ng araw dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Medyo bumaba na siya. Kaya naglalakad tayo pabalik sa ating shop. At ito naman ang buhay sa Pilipinas ng aking anak. Bali na sa school sila ng aking kapatid. So ang ginagawa, tinuturuan sila ng tamang gabay at pananalangin. Ganyan naman talaga ang bata kapag naghahanap talaga ng kalinga o tamang pagtuturo ng guro, talagang kailangan lang talaga siyang i-develop. Dahil konting tiis at tiyaga na lang kapag nagkaisip na yan. Kasi ang bata naman kapag nagkakaedad ng 3 hanggang 4, talagang ang kulit niyan hindi mo kayang pigilan. Pero kung tama at wasto ang ipinapakita at ginagabay sa kanila, natututunan nila yan. Kaya dumarating ang panahon, yung mga bata, maakala mong makulit ng ganyang edad, pag nagkaedad na at nagkaisip, alam na nila yung tama at mali. Kaya makokontrol mo na sila at sila na rin mismo ang nahihiya. Kaya yun ang kagandahan lang sa mga bata. Kaya iba talaga yung madidevelop at nasasanay sila sa ibang tao. Lagi nilang kasama yung kanyang mga classmate, mga magulang ng ibang mga bata. Kasama rin yung aking kapatid. At least kahit paano, nabibigyan siya ng tamang gabay at wastong pagkalinga. Kaya sa ating mga magulang, ugaliin natin na gabayan ng tama ang ating mga anak, huwag natin silang i-tolerate o ipakita yung mga kamalian kasi habang bata pa at hindi natin sila na gagabayan ng wasto, darating ang panahon tayo rin yung magkakaroon ng problema. Kaya iba pa rin talaga yung nabibigyan sila ng tamang gabay ng magulang mula sa tahanan, pangalawa sa kanilang paaralan. Ganyan naman tayong mga magulang kaya dapat bigyan lang natin sila ng panahon o pagkakataon na ma-develop. Kasi sabi nga nila, mabuti na yung alagaan mo ng hustong yung anak para pagdating ng panahon, yan siya lang ang magiging kayamanan mo. Wala ka mang material na bagay na maibibigay, at least kayamanan mong yung anak. Kasi kung ano ang ibinigay mo sa kanila, yan din ang isusukli nila sa'yo. May ibang magulang kasi halos pabayaan na lang nila yung kanilang mga anak eh. Kaya dumarating ang panahon, pinababayaan din sila ng kanilang mga anak. Sa ika nga nila, kung ano ang natutunan nila sa tahanan, yan din yung ginagawa nila. Kaya kung anong ipakita nating maganda sa kanila, yun din yung gagawin nila. Kapag binagmalupitan o pinaghigpitan natin sila, yun din yung gagawin nila sa'yo pagdating ng panahon. Kaya tamang gabay at respeto at huwag tayo magsasalita ng masama laban sa kanila o laban sa ibang tao na naririnig ng mga bata kasi ginagawa din nila yon. Kaya kailangan tamang gabay, tamang pagbibigay ng wastong pangaral at ituro sa kanila na magkaroon ng takot sa Diyos, yun ang unang-una. Pangalawa, magtutong magrespeto sa lahat ng aspeto na o bagay na o kahit kanino. Basta nakakatanda sa kanila, ipaliwanag na dapat bigay galang. Masama o mabuti, dapat ibigay ang tamang paggalang lalo na kung nakakatanda sa kanila. Maraming salamat nga pala sa mga nagla-like and follow and share. Sa mga nagbibigay ng star sa akin, God bless you all guys. Hindi ko man agad kayo maisa-isa o maipost dahil darating ang oras magiging maayos din. Hinihintay ko lang yung iba kong application na mabayaran kasi hindi ko pa siya nababayaran kaya hindi ako makagamit ng ibang apps. Dahil alam nyo naman, dito sa Facebook, mahirap pa sa butas ng karayom bago mo mapasok, bago ka sumahod.
Kaya dadaan ka talaga sa 10 butas o 100 butas ng karayom bago mo maabot yung mga bagay na kailangan mong mithiin. Okay lang yan, tuloy-tuloy lang, wala namang problema. Ang mahalaga, i-enjoy mo muna. Huwag ka munang umasa na sa sahod at kikita ka. Ipakita mo na lang muna sa mga taong nanonood sa'yo na napapasaya mo sila kahit pagod. Yun ang importante. Maraming salamat. God bless you all guys. Naway pagpalain kayo ng Diyos.